Once again, good morning. Good morning, Pastor. So, napuntahan na, no? What are you seeking for in life? Usa may ginapakita nato sa atong kinabuhi. Siguro, we all seek happiness, but we are looking for that happiness. No? Where are you looking for that happiness? Kung makita man ta kalipay, wa man siguro tao nga gusto kalipay, no? Some of us, we are looking for satisfaction. Tama, kontrabante ka, negosyante ka, pamilyado ka, o sa mga klaseng estado sa imong kinabuhi, you are looking for satisfaction. You are looking for happiness. Kasi gusto din mo nga, ang imong kinabuhi malipay. Gusto din mo ang imong kinabuhi masatisfied sa tanang unsa na mo. Amen ba? Pero ang pakunta na, asa kayo nato ni pangitaon? No? Makaplagan kayo nato ni sa kalibutan? Makaplagan kayo nato ni sa mga butangan ng kalibutan. As someone makes clear in Ecclesiastes, any earthly things that you seek to satisfy the inner void is like chasing soft bubble. Wala na yung kapuslanan na panantanan. Nga naman, sama na siya sa, kita nyo na soft bubble sa kalagyan ng paburot-burot sa mga bata. Diba? Dagan nyo, no? Bula, no? Tama? No? You catch one only to have and burst in your hand. Isa lang masalo ni mo, pero mabuto na dyan mo dyan. Diba? So, ingon niya, inala ito ang mga butang ng kalibutan. Now, the things of the world, never mo satisfy na ito. If you are looking for happiness in the world, no, this is a sad story. Dili mo makaplagan sa kalibutan. Kaya, ang pinaka-nakong pangutana lang, o sa ba dyan ang tinood ng ato na ginapangita? Satisfaction na ba dyan sa kinabuhi? Dyan sa kinabuhi? Kalipay na ba dyan sa kinabuhi? How about in the other side? How about your assurance sa Ginoo? How about your salvation? How about your eternal life? You know? Or how about the eternal things? The Bible is clear that our ultimate source of happiness and pleasure is found only in God. Ang tinuod daw nga kalipay ng angkol na dyan na sa Ginoo. Wala Ginoo sa kalibutan. Wala sa dakong sweldo, sa successful na negosyo, sa successful na kinabuhi, or ako man mga eskwela, or sa manabot mo sa imong kinabuhi. Never doon ako satisfy nimo. Amen? Kaya kalipay, satisfaction, nasa Ginoo. Actually, di-remind ni Lord sa the book of Psalms. Diba? Ingon niya, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makamtan. Diba sa English term na, lahi ang version ni gamit. No, delight in the Lord, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. No? Ingon niya, pakitaan daw ang kalipay sa Diyos. Hindi mo katupad sa Diyos, pakitaan ang kalipay. No? Sa Ginoo, pakitaan ang satisfaction. Kaya sigurado makaplaga na ito na. Kaya kung sa kalibutan na ito, pakitaan ang satisfaction, hindi dito masatisfy. Amen? Gusto kag motor. Pagkuhan mo sa imong motor, gusto ni mo. Since kang kalibutan, nag-upgrade mo kag motor. Tama? Makakuha kag trabaho. Goal mo, basking Lord, basking 350 lang ano, luki na ko ano Lord. Kita kang trabaho. Karon kinakabalita ka nga nating 500 lang adlaw. Gusto pa ka mulipat. No? Looking for another one. Amen ba? Kung unsa man na na-receive nimo, it will never satisfy yourself. It will never give you happiness. Kung na may kalipay, pamadalian ra. Agi ra igsoon. Amen ba? No? Even ang marriage, no? Anak ka, maminyuan na gini ko si kuha ni mo, wala na ko nakadaog luto ba? Pag minyo lagi, wala ko nasunugan. Kasi pamadalian na siya, no? Pwede ka malipay ka ron, pero pwede ko ka magsad. Amen? But, usa na karon ang pinaka-challenge sa tunga. Ang pinaka-challenge karon, klarohon na to, kinsa ang dapat natong pangitaon o kinsa dapat natong ilhon. Amen ba? Kaya naman,
kay mauni ang muhatag sa imong satisfaction o mao po ni muhatag sa imong kalipay sa tibok sa imong kinabuhi. Amen? That's why the Bible said in Psalms chapter 16 verse 11, itinuro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diba, lindot kayo, no? But, remember, on, na iko'y pinaka-sayings today, Jesus came into the world to change your desires so that He would be your main desire. Diba? Niadtong Ginoo ni sa kalibutan para uspo ng imong gusto sa kinabuhi. Para si Lord lang ang imong magustuhan sa imong kinabuhi. Amen? Tanong ninyo, if you look back to the reality, ang tao karon, hangtod wala na sa Ginoo, ang iyang desire na sa kalibutan. Amen? Pero pag mailhan niya na si Lord, masik niya si Lord, makilala niya si Lord, mausap ang iyang kalibutan. Nga naman, lahit na imong magustuhan. Kisa na mo magustuhan? Si Lord na nga tag-iya sa kalibutan. Amen ba? No? Inala kanindot ang pinakain sa Ginoo. Kaya karon pagaigso na ang pinakain na ito karon dili dapat masabda na ito ba nga? Ang reason why Jesus Christ came, no? Nga ato si Jesus rin, nga nag-ministeryuhan ka, nga nakaila ka sa Ginoo, nga nagtungo na ka sa Ginoo, nga nakapatod ka sa Ginoo. Just to change your desires. No, isip ka rin ang imong desire, dili sa kalibutan. Isip ka rin ang imong happiness, dili sa kalibutan. Isip ka rin ang imong pleasure, dili sa kalibutan. Kung dili, dapat ma-turn ito asa? Dito sa Ginoo. Amen ba? Dapat siya karoon na mahimo nimong main desires. Dapat siya karoon na mahimo nimong kanang main happiness sa imong life. Amen? Ayun ang reason why Jesus Christ came. Para usbon ang tanan sa itong kinabuhi. Amen ba? That's why, na scenario dire, how they seek the Lord and how they know the Lord. No? Pakunsa ba nag-iila si Lord? Pakunsa ba gipangita ang Ginoo silang kinabuhi? No? So, na ito lang kapunto lang ato isgutan igsoon yung kapuntagan. Una, the confrontation sa verse 24 to 26. Pangalawa, the correction verse 27. At ang pangtatlo, the consultation verse 28 to 30. No? So, una, the confrontation. Tingnan niya, ang scenario ay, ito yung time na Jesus Christ feed the 5,000. But for the record, no, nasa sa 20,000 people together with the children ang ipakaon ni Christ sa 5 ka tinapay ug sa 2 ka isda. Muna siya ang history. So, kining mga tao din nangita kay Jesus, isa ni sila nga nakasinati sa kamay sa Ginoo. Nakasinati sa miracle ni Lord, no, naka-witness sa miracle ni Lord, naka-experience sa kanang milagro sa Ginoo. Isa ni sila. That's why, after that miracle, after that feeding of 5,000, and for the record, 20,000 people, together with the children, gisik nila si Lord. No, nangita sila sa Ginoo. Nga naman, out of curiosity, gusto nila karon nga, mas mailan pa ang Ginoo. Kaya lang, ang ilang pagsik sa Ginoo, ang ilang pag-ila sa Ginoo, dili naka-design sa gusto nila nga mahitabo. Naka-design na sila ha. Ang praying and hoping igsoon, basi karon kabuntagon, basi baka ang atong desire sama po sa ilang desire nga nakita kay Jesus. Kaya lang nakabase na sa ato ang gusto. Dili jud nakabase sa gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So, there's a confrontation. So, kini nga time while ipakita na si Jesus kasi kabalo mo kini nga time nag-escape na si Christ after the feeding. Ni-escape si Christ nga naman. According to the Bible, to the previous verses nabasa sa Ginoo, na ibaluan sa Ginoo ang ilang ginahuna-una. Kaya ang kanagusto nila, nga si Lord, himuon nilang hari. No? Himuon nilang hari sa Israel, no? Para makipaglaban sa Roman Empire. So karon, ikaw ni Jesus, dili na mao ang tumuog-tuyong ano na ako sa kalibutan. So, na-escape si Christ. Pag-escape ka ni Christ, isundan siya, ipangita siya. So, muna na scenario, verse 24. Kaya nang makita nilang wala na roon si Jesus, asa ni siya? Dito sa site sa diin, si Jesus nagbuhat ng miracle.
After na nakita ko lang si Jesus, o sa iba nila, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay ng mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Kanang punto ba nga, ikaw po ba itong tao nga after ni mo na dungog, no? Ang mga mensahe sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ang mga milagro, ang gibuhat sa Ginoo, after ni mo nakilala si Lord for kanang sa gamay panahon ba, nakilala niyo mo siya na encounter niyo mo si Lord sa imong kinabuhi. Ang nagiging kanang tugon ba nato, isa po ba nga, no, out of your curiosity, gusto po nimo pangitaon si Lord. No? Asa na kaya totohanan, no? Katanagwal na gusto ko abot kay Jesus. No, gusto ginako pangitaon siya ba? No, usa gyud to katinuod to giwala niya. Nga pagmudawat kay Jesus, matudog lang ni. Dagang tao inana maigso, no? So, this verse indicate that the crowds who witnessed Jesus healing and his feeding of the multitudes were still at the original site of these miracles and out of curiosity desired to find Jesus once again. Muli siya. So, ibig sabihin, itong mga tao nito, napasa na sa site, kasi dito nagbuhat ang milagro si Christ, and after na nakita nila wala na si Christ dito, out of their curiosity, nag-decide sila na pangitaon si Christ once again. So, isa-isa ka nindot nga journey nila ba? No, sila pakita sa Ginoo. Verse 25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, sa itinanong nila, no? After that, nakita na si Jesus, oy, meron si Jesus dito. O sa nila, guro, rabay, guro, kailan ito? Feeling close. O, walang notice? Oy! No? Once na sa nakita ni Christ, di ba? Oy, Lord, ka na sa namadari, ha? Pero kabalo mo, sa hito ba ni Jesus? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ang ibig sabihin, kung imo tanawon karon, nakita ni Lord ang ilang gina-desire. Nakita ni Lord ang ilahang rason ngano ginasik nila si Lord because of their satisfaction. Katungod na satisfied sila sa milagro gibuhat ni Christ, gipakaon sila. So, imagine, this praise emphasizes Jesus' point that the crowds which followed him were motivated by superficial desire for food rather than any understanding of the true spiritual significance of Christ's deity. Ang ibig sabihin, itong mga tao ito, no, nagka-secret yun siya for the food, for the satisfaction of their flesh. But they are not longing to Jesus and to recognize Christ that Jesus is God. Di ba? Igsoon. No, wala ko kabalo anong nakakadiri sa simbahan. Wala ko kabalo anong nag-join kag mga discipleship. Wala ko kabalo anong nagiging part kay diri sa buluhaton. You need to check your desire now. No. Tama ba nga ito ang pagsik? Tama ba nga ito pag-iladyo sa Ginoo? Kasi, behind the scenes sa itong life, nandiyo tayo pinaka-main reason nga nung ginabuhat na ito ni. Why you are serving God? Anong kinalaman mo? Basa Bible, Pastor? Anong kinalaman ko mo tulog Biblia? Anong kinalaman ko mo simba? Anong kinalaman ko mo dyan ng mga disciples, pagulato sa Ginoo? Anong kinalaman ko mo paggamit? What is the reason behind? Kaya na yung mga rason na igsuan. No? Kung mo deeper na sa atong heart karon, iba-iba ang atong mga rason na ginabuhat nato ni. Why we are doing the ministry? Pagod ba kayo motivated yung ka kay klaro og tata yung pangila sa Ginoo? O ginabuhat na mo na kay naabadyo kay gusto mahibaluan with regards about kay Christ. Or baka ginabuhat na mo na kay na sinati din mo kamay sa Ginoo, gusto ka rin mo masinati again and again ang kamay sa Ginoo. Or baka ang atong motivation igsoon for the fleshly desire lang.
And out of curiosity, gusto na nimo kana nga butang. Pero wala kay concern with regards sa intimacy nimo sa Ginoo. So, take note, wala kay gipangita si Christ kay tungod gi-recognize nila that Jesus Christ is God or the Son of God. Wala kay gipangita si Christ kay para makipagrelasyon sila sa Ginoo. No? Para magiging closer sila sa ilang relationship ni Lord. No, dili pa lang kumpronta na sila ni Lord. Kabalo ko, gipakita nyo lang ko. Ito, no, nakita ninyo, nawitisan ninyo, nasaksihan ninyo, ang milagro, gibuhat na ko. O nakakaon mo sa tinapay, o nabusog ka mo. Diba? So, no? Let us check our heart. Tama ba nga ito ang ginabuhat karon? Tama ba nga itong desire? Tama ba ang mga rason sa itong kinabuhi igsuon? Manong ginabuhat na ito ni mga butanga? Oh, tama ba? That's why ako application din, no? Ibutangin ako application ako din. Seek Christ for the right reason. Seek Christ for the right reason. Dapat tama dyan lang ato ang pagsig sa Ginoo. No? Na, personally, no? Kabalo mo, well nga, nakilala na ako si Lord sa akong ginabuhi, o nga nag-journey ko na sa Ginoo. Nagasip na ko more kay Lord. Just to unsa, for what reason? Para ihatag ang luho na ko? Para kanang nag-aagog satisfaction sa ginabuhi? No. I just want to seek more Christ. Just to unsa? Just to go deeper to my intimacy with God. O mauni siya sometimes ang wala na tagaan o pagtagad sa mga Kristohanon ron. Muna, dagang tingmang Kristohanon nga asa. Asa na bilog? Nominal Christian. Pipila lang ang mga usap. Committed Christian, pipila lang. Gamira. Nga naman. Kaya mga committed Christian, muna yung nag-asik nyo sa Ginoo para mo go deeper sa ilang intimacy sa Ginoo. No, kaya mga nominal Christian, wala sa'yo ba niyo? Muna yung mga pakialam kay Lord ba? Diba? Daka sa simbahan for the reason nga nagbiutang malo ba yan? Dili ako nagpa-dedicate. No? Dili ako nagpakasal. No? Inala na lang ba? Kanang na lang ang mga rason. That's why, no? Muna na nagkamotivate sila ha. But in terms of intimacy, in terms of relationship, wala na. Una, pagdating sa Word of God, di na matandog sa pulong sa Ginoo. Pagdating sa mga word nga gusto ipaabot sa Ginoo, dili makaabot ang word ni Lord sa imo. Ano man? Sa magpaminaw pa lang, rejected ng word sa Ginoo. Igsoon, no? Let us clear our desires. Unsa man dyan ang pinakalalom nato nga rason, ganun ginabuhat nato ni. Ganun musimba ka, no? Ganun mga lagad ka, ganun nidawat ka kay Jesus, ganun musunod ka kay Christ, ganun mo glorify ka sa iyong pangalan, ganun magpagamit ka siya. Unsa dyan yung pinakalalom nga rason ni mo? Ito dyan mo katupad. Unsa kaya yung pinakalalom nga rason? Igsoon, no? Isa ni siya ka dapat mamulat sa kamatuoran kay musugot mo sa dili mahibaluan o mabalaan na diapon na kinsa kung nagasik jud sa Ginoo o gusto jud nga makaila kay Lord nga mo gudi pa jud sa relasyon kay Lord. Kabalo mo kinsa ni sila? Mo jud ang mutubo na sa simbahan. Mo to mo grow na sa simbahan. Mo to mulambo no kanang mulalong diya sa simbahan. No sa iyang pag-serve na sa simbahan. No? So, challenge, seek Christ for the right reason. Hindi mo katong seek Christ for the right reason. Dapat tama dyan ang atong motibo, ang atong mga rason na nung ginabuhat at tunigsoon. Amen ba? Amen ba? Amen. Pangalawa, the correction. No? So, sa verse 27, tingnan niya, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. So, kung mo makita ikso, no? Food which perishes. Jesus rebuked the crowd for purely materialistic notions. No? Kapag mo na word na notions, out of understanding nila, no? Kanang pagsabot yun nila ba? Kaya nasabtan lang nila mga material lang ang butang. Huwag yun sila kasabot in terms of spiritual things.
Nya katong gibuhat ni Christ ito, katong pagpakaon ni Christ ito, dili lang ito patungkol sa tinapay o sa isda. Patungkol ito siya sa pag-show ni Christ sa iyang sovereignty that He is God. He is the sovereign. He is the Son of God. He is the Savior. Amen? But sometimes, no, baka nakita na nato, baka nasabdan na nato, no, si Lord nag-provide. That's why musiko sa Ginoo kay si Lord akong provider. Pag-ilala mo kay Lord, no, naala sa mga material na butang, nag-motivate na kanimo, nga nag-push ka sa pag-serve kay Lord, tungkol kay na mga material na butang na imong nasinatig ikan sa Dios. Iksuon, balikan ulit. No, balikan ulit. That's why Jesus Christ rebuked the crowd. Nag-rebuke nila. Ingon nga, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Diba? Iksuon, no, whether we like it or not, even sa itong panahon karon, dagang tao dyan nga mo-reject sa Ginoo. Sa panahon sa pag-serve, sa panahon sa pagpagamit, tungod sa unsa, tungod sa naay mga painanglanon sa kinabuhi. Amen? O ang pinakasakit nga realidad, tungod sa irong pagpaninguha, pagpaningkamot, wa nimo na binilan si Lord og kusog. Wala pagdating kay Lord, wa na kusog. So, o si kusog ka nimo buhaton, mag-rest. Sige lang, nasa ko musimba. Dito lang ako sa discipleship sa musim mo join. Kung ano yung pinakasakit nga realidad yung suhan. Balikan nyo ulit, no? Dapat maging klaro sa tuwan eh. Tingnan niya, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Food which endures to eternal life. No, the continuing discourse indicates that this was a reference to Jesus Himself. No, sa pagpadayo nila, no, pag-isuryahan na, igsuon, no, ipakita diri nga mo, ang nag-indicate ani, ang nag-point ni Jesus diri, is nag-refer ni sa iyahan. No? Kaya punto ba nga, no? Nag-idirikon ba nga, anong tinapay man yung concern? Pwede ba ang concern ninyo katong nagbuhat o milagro? Anong tinapay man yung concern? Pwede ba ang concern ninyo katong nagbuhat o tinapay? Anong ang butang man ang inyong concern, aling kalibutan? Dili ba katong mga tag-iya sa mga butang, aling kalibutan ang may concern? At mo na pinakasan sa panahon na ito karon igsuon. Diba? Ang laging concern na ito, even Christians. A lot of Christians involve this. No, talagang Kristiyano na concern kayo mabutan sa kalibutan. Ano yung mutupan? Concern kayo sa kalibutan. Concern kayo sa mga butang sa kalibutan igsuon. Pero with regards to their God, with regards to the deity of Christ, with regards to the sovereignty of Christ, with regards to their personal Savior, what may concern? So, tignan, tigsohan. Kaya, tingnan niya, iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Pastor, tao na dyan si Jesus, hindi nito mo itong tao na dyan. Kapag mo ka ng word ng tao diya, dili na siya refer sa tao dyan nga pagiging physical ni Christ. Ano yung rason? Nga ng tao ang gigamit na ni John. Kasi whether we like it or not, in the Old Testament, the book of John, the book of Daniel, the book of Isaiah, gipropesiya nga naay virgin nga Mary, naay virgin nga babae, nga mga o isa ka sanggol na panginanglan og usa Emmanuel. So ang ibig sabihin, pag mugamit din ito, pag mabasa ka kang the Son of Man, igsuon, it's referred to the prophecy. Amen? But it does not mean na si Christ tao jud. Giprobe lang ang prophecy. Kabalo ba mo, from Old Testament to New Testament, a lot of people there, daghan nag-proclaim that they are the Son of God. Pero nag-wonder ka, ano si Jesus niya, wala siya na the Son of God in the very place. Ay, Son of Man. Just to fulfill the prophecy.
para pamatud-an nga tama ang propesiya. Nga ibaka ang propesiya, ibaka ang Old Testament, nga giingon ni Isaiah, nga giingon ni Daniel, nga naay anak nga lalaki nga pangalan o Emmanuel. Amen ba? So, di ang palandaan, masabtan mo na, masabtan na, oy. Pasabot tama itong propesiya. Tama, muna siya ang Son of God. Muna siya, at the end of the day, ang conclusion, wow, tama, muna siya ang Son of God. Muna siya ang Savior. Nagipadala sa kalibutan para luwasan ta. Pero wala nasabtan. Ano man? Oh, ang ubang mga sikta ron, bayaw kayo. Paklaro kayo, tao si Jesus. Yes, what ay debate niya. Pero tanaw na itong pinakabugat ni Rasul. Nga gigamit niya ang title na Son of Man. Ano yung pinakarason? Sa pinakarason? Just to prove and fulfill the prophecy. Amen? No, kaya basi ka muna, mas mahala pa mo. Tao dyan si Jesus. Tama dyan, tao dyan. Bibigyan mo dyan eh. Bible, tao dyan si Christ. Muna ang pinaka-challenge, yung mga tupad, basa-basa pag may time. Kaya para unsa, di ta mailag. Amen? Gigisa rin ta sa atong sariling Bible ba? Ang nagisa pa dyan katong anak siyawa. Gamitan rin ta Bible. Bible ba dyan nato? Amen ba? No? Balikan nyo ulit, iksuhan. Kaya, very clear, ano? Na kining Son of Man na ni, no? Muling ipadala dito to save us, to give us eternal life. Amen? Kaya, in John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. It is about daw sa siya. The significance of our spiritual things. Kaya napasabtan mo that Jesus Christ is the bread of life. No? Na makaangkon ni kay Kristo igsoon, musukot kang sarili, you have eternal life. Amen? No, makaangkon yung kinabuhi walay katapusan. Kaya, application. No? Desire eternal food, not temporal food. Amen? Desire Christ, not the things of the world. No. Dagang tao karon mga nawala ng desire sa Ginoo. Kaya ang desire na dito sa kalibutan. Dagang tao karon nawala ng desire sa eternal na mga butang. Kaya na dito sa mga temporal na mga butang. Hindi mo katupad Ginoo, no? Klaro kayo. Anak ko nagdadupad. May approval. Napayuban nga. Tinood no? Ano na maruban no? Wala yung reaction. No? Feeling safe. Iksoan, no? Dapat magiging klaro sa tuwa. Pangatlo, last. No, dito mag-end. The consultation, no? So after that, narinig nila, usang ano nagiging tugon nila. No? Nagkonsulta na sila diri. Sa ingon niya, verse 28. Ingon niya, kaya siya ay tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Oh, no? Tanong nyo, in terms sa consultation, iba niya po ng ilang pagsabot. Huwag mo naman nag-wonder. No? Iba niya po ng ilang pagsabot. Kaya naman, tanong nyo, they thought Jesus was saying that God required them to do some works to earn everlasting life. Muna lang pagsabot, katubay ko na, sige, usin dapat buhato na mo para maangkon, usin dapat buhato na mo para mabuhat na mo ang ginapabuhat sa Diyos. Ang context nila isuon is akala nila para ma-earn ang eternal life, para ma-earn ang ginasabi ni Jesus, kinanglan na trabahuan. Hindi na mao. Amen ba? Kung mo trabaho man kasi mong kaluwasan, katong time na naluwas na ka. Amen? Para ko si purpose, para palaguon ang imong kaluwasan, palalumon ang imong relasyon sa Diyos. Amen ba? Di ba? Philippians chapter 2 na siya? Verse 12. No? Continue to work out your salvation, no? With fear and trembling. Tama ba? 2:12 na? No?
Igsoon. Balikan nyo ulit. Isa ka. Habol ka sa tuwa. You need to understand the eternal things. Dili klaro niya, kasi sila, wala kasabot sa ginasulti ni Jesus. That's why, igsoon, no? Akala nila, kinala sa trabaho, o magbuhat, o magkinabuhi dyan sila, or nandiyo sila buhaton, something na buhaton, para ma-acquire nila ang everlasting life, which they thought they would be able to do. Kasi akala nila, kaya nila buhaton. Pero dili na mao ang pinakapunto ni Jesus. Ang pinakapunto naman yun ni Christ niya. No? Ilahap mo ninyo sa inyong kinabuhi. Ako'y isip sa inyong kinabuhi para magkaroon ng eternal life. Amen ba? No? At ito niya. Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Ito yung tugon niya. So, palataya kayo sa sinugo niya, tugon na Jesus. No? O sa ginapatrabaho niya ay, dili itong i-work out nimo ang eternal life para ikaw maluwas. Kung dili, usa lang ang i-require. No? Kinanglan na matagusan ka nato, no? Pag ikaw, si Kristo, pray ka nga mo kay Jesus. Karoon ng pag-Christ, kadaway Kristo. Diba? Kay siya ang muhatag o kinabuhing walay katapusan. Amen? So the crowd misunderstood Jesus' prohibition. No? Na-misunderstood nila ang ginapabuhat ni Lord. No? Kasi ginapabuhat, akala bago nila, no? Sabi sa verse 57, balikan na ito, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagkasikapang kamtan. Pasabot, dapat na Diyos na ibuhaton yun para makuha nila ang salvation. Pero hindi inana ang context sa Ginoo igsoon. Dagang Kristohanon ang inana ang context ba? What simba dapat ang simba yun ta kapag mamatay ta ato yung taglangit. Dapat mabuot ayo. No? Bahala pikado ta basta mabuot yung tagmaayo. No, nagbalito pa tag ginagawa mabuot yung tagmaayo. Kaya after ani ato yung taglangit. Agad to ang good works na to can save us. Igsoon, our good works is a response to God sa iyong gibuhat sa atong salvation. Amen ba? No, balik-balik na lang niyo. Huwag ka nagsimba para luwas. Nagasimba ka kay ikaw na luwas. Tanaw niyo ng mga tao na luwas. Huwag ka nagasimba. Pero mga tao pwede kung napa na karong Sunday. Pag napa karong Sunday na, luwas ka na siya. Ano siya patay, bawal yung mausin na kayo. Patay na kita luwas na niya. From the remind them that Jesus no? So, usa ka naman gina-design sa Ginoo diri, ang gina-design mo gud diri sa earthly things, temporal things. Opposite siya sa gusto i-design nila sila ha. Kaya gusto nga i-design nila sila ha. God desired was faith in Jesus as Messiah and Son of God.
Diba? Remember yung John chapter 6 verse 40? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine, yun ang desire ni Lord sa imuha. Ang kapuputon sa Ginoo, ang unsa ang muila ka sa Dios. Amen? Amen ba? No? In verse 30, John chapter 6 verse 30, ano pang himala? No? Ito na yun. After that, ano pang himala ang ipapakita ninyo upang sumampalataya awit. Nakakita na sila milagro. Nakakagaling sila sa milagro. Mangita pang milagro. Demonstrated the spiritual blindness, child, and ignorance of the truth. Una siya. Kaya pag pumunta na, sige Lord, sige, mamanay na gusto ni Lord, no? Punto niya sa ipadala, sa Son of God, no? Sa imuha, sa Bisaya. Sige, sige Lord. Gusto ni mo, ipakabila sa mga ito. Ano na buhat? Gidemonate, di mo sa happiness. Na mapunta siya sila sa kamaturan. Ignorance of the truth. So on. The feeding of 20,000 verse 10 was a solid enough sign to demonstrate Christ's deity. Kabalo mo, may laing milagro nga gibuhat ni Jesus ato kausar ato na itato sa Biblia. Even from Old to New Testament, wala na event nga nahitabo nga sama ato. Exxon. Wala na. Amen ba? Wala na. So, baka we are so sigurista in terms sa gusto na to o sa gusto ni Lord. No? Inay mo ka to, sabi sigurista baka. Baka sigurista ka na pagka-Kristohanon ba? Kaya biyan sigurista ka Kristohanon. Sige Lord, buhaton ako na Lord. Musimba ko, basta Lord ha. Ibaga ko ang po karong ano ha. Ibaga ko ang po ha. Ano ko yung makalis mo, gawin to, basta to na to. No? Ano ba? Sige Lord, magpagamit ko si mo Lord, basta. Basta. Ha? Pinani ha? Deal sa Ginoo ba no? No? Pagkaway po ang mo. Amen ba? Sila ba may karapatan karon nga? Unsa? Buhat ang kondisyon sa Ginoo? Di ba? Ikaw kaya, napakay mga kondisyon kay Lord? Napakay mga kondisyon sa kinabuhi? With regards sa Ginoo? Sige Lord, luwasa ako ang silingan. Basta ha? Igsoon. No? Kung inana nga itong magiging wis atong kinabuhi, that is the demonstration of ignorance of the truth. That is the demonstration of spiritual blindness. That's why kita kabal sa maturan. Amen ba? Kaya, for our application na, pakibasa. Dapat tama ang ruta sa pagpapakita na sa Ginoo. Gipangita na nila ni Lord, gipangita na nila si Lord, tungod kay usa na satisfy sila sa miracle. Tungod kay gusto pa sila makasinati og another miracle. No, mali ang ruta gituan nila, mali ang ruta sa ilang pag-ila sa Dios. Igsuon, sama po sa tuwa karon. Itama ang ruta nga imong ginalakuan karon sa Ginoo. Basi mali ang ruta nga imong ginakuan sa Ginoo. Basi gusto kag makita kay Lord ang puro works. Kung di ka gusto mo tuo. Igsuon, the right road nato karon igsuon is usa to live by faith, not by sight. Amen ba? Ilaha by faith, no? By works, not by faith. Muna gusto na karon, muna nangutana sila kay Christ, sige Lord, usay gusto niyo mong ipakita pa sa mga para mutuo mi.
walay faith. Unsay desire ni Lord? Mutuo sila kay Jesus. Unsay desire nila? Trabahuan nila karon ang ginasulti ni Christ sa eternal life. Tignan, igsuon. Remember this. Now, another one. Don't miss the privilege of having faith in Christ and knowing more about Him. Bawat isa sa tuwa, na natin mga personal encounter with Christ. Tama ba? Pastor, asa ba ko naka-encounter kay Jesus? Katong tayo, i-ministeryuhan ka. That is your first encounter with Christ. Amen? Wala yung first encounter kay Christ. Natin yung mga first encounter kay Christ. But, it is a privilege to have faith in Christ after ka na-encounter niyo siya. Amen? After giministeryuhan ka, no, God give you a privilege to have faith. Because faith is came from the hearing of the word. O ako mutuod yung ko, dili ka ministeryuhan sa Ginoo pag dili ka pinili sa Dios. And this is a privilege to us. Sungod kay naadyo tumong og tuyo si Lord sa imong kinabuhi. That's why si Lord nag-minister nimo. Through sa someone nga ginagamit ni Lord para makailang ka sa iya. Amen ba? And this is a privilege to have faith in Jesus. Amen? Hindi mo katong don't miss the privilege. Nga magkaroon ng pagtuo sa Ginoo. Nga mas makaila pa sa Ginoo more. Amen ba? Don't be ignorant about the truth. Ano man, the Bible is our standard of teaching. Wala tayo laing nga tulong direksyon. Let us go back to the Word of God. Now, the Scripture, the crappy, the Word of God. Amen ba? No? Muna siya. O, kung namatay laing ginabasihan, siguro na ay mga pag-aaral lang. Pero let us go back to the Bible pa rin. Amen? Now, balikan ulit. Para dito na magiging ignorante sa kamatuoran, balikan niyo mo ang Biblia. Amen? Hindi mo katupad. Tuon dyan o Biblia. Basa dyan o Biblia. Amen ba? So therefore, dito na mag-end igsuan. Sadly, these Jews were seeking Jesus for the wrong reason. They wanted Him to provide for their material needs, but didn't see their spiritual needs. Tama? Ang ilang nakita, material kabutang lang. Wala na nakita, ilang kayo nalang spiritual. Amen ba? They sought Jesus by the wrong route. No? Ginasunod-sundan na si Lord, pero sa mali nga ruta. Ano man? Works, but not faith. Gusto lang nila makita ang ginabuhat ni Lord, pero wala sila mutuo, o di sila mutuo kay Jesus. Ano mo katupad? Hindi ka ganyan. They didn't want to come to Him personally in faith to satisfy their spiritual hunger. Wala sila ni doon kay Christ na personally, na mutuo na sa Ginoo para isatisfy ang ilang spiritual na kanakagutom. No? They had seen Him and yet they did not believe. Nakita nila, nasinati nila, na-experiencehan nila ang gibuhat ni Christ. Na-encounter nila si Christ. Pero, it's so sad, wala sila nito kay Jesus. What are you seeking for in life? Ano sa ba dyan ang ginapakita ni mo sa inyong ginabuhi? Jesus is the only one who can provide true soul satisfaction, both in this life and for eternity. Wala kayo lahat pakita ko ng igsukan? Si Jesus na. Jesus is enough for us. Amen. That's why seeking and knowing God rightly. Itama dyan nato ang atong pagsik. Tama nga rason, tama nga ruta, ang pagsik sa Ginoo. In order for us to have a right relationship with God. Para maging tama po ng atong relasyon sa Ginoo. Amen ba? No, kasi dahil mga gusto ano, pandidawat, pagpapautismo, nangalagad, pero hasta karon, bibiyan ang pagpangalagad,
gibiyaan ang bulaton sa Ginoo, gibiyaan ang ilang duty, gibiyaan ang ilang responsibility, gibiyaan ang ilang pagkatinawag, gibiyaan ang ilang pagkagustuhanon, o nigo deeper pa sa kalibutan. Kasi pinakarason naman ni anong inanang ng pastor. Isa lang, ako masundihan na. Baka dili tama ang ilang pag-ila sa Diyos, muna dili nagiging tama ang ilang relasyon sa Diyos. Kaya karon ang hamon ka sa pamainsawan, no? Seek God rightly. Know God rightly. In order for us to have a right relationship with God. Amen? Malito ganda na?